Magandang buhay mga bata! Kamusta kayo? Ako si Teacher Judy, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Handa ka na ba para sa mga aralin natin ngayong ikatlong markahan? Pero bago ang lahat, binabati ko kayo sa inyong mahusay na pagtatapos sa ikalawang markahan. Isa pong paalala, ang mga larawan at video sa presentasyong ito ay hindi pagmamay-ari ng author. Ang mga ito ay hiniram lamang sa iba't ibang sanggunian. Maraming salamat. Sa unang linggo ng araling ito, ikaw ay naasahang mapahalagahan ang kultura sa pamamagitan ng pagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang material tulad ng kwentong bayan, alamat, mga epiko, at di material gaya ng mga magagandang kaugalian, pagpapahalaga sa nakatatanda, at iba pa. Ito ay naaayon sa Milk Number 9 sa edukasyon sa pagpapakatao na nakapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang material at di material. Ang nilalaman ng araling ito ay naipamalas ang pag-unawa at pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kultura. Bago nating tuluyang umpisahan ang ating aralin, tayo muna ay manalangin at pagkatapos nito, tayo ay mag-ehersisyo. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila na kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Fighting, but dolly party, blending, by dolly party, blending, by dolly party, party pop. Blending, by dolly party, blending, by dolly party, blending, by dolly party, party pop. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 3 times you can ride me. Ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-ba-doo-yum-yum. 3 times you can ride me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. And then you wanna do me my tea, get him a get up that line. Get in my tea, I get my. And then you wanna do me, teach me, cool, I'm on but you're not. My baby, get him my tea, get top party. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Oh, 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 oh.
yan. Masigla na ang ating katawan. Pwede na tayong magkamustahan. Kamusta kayo mga bata? Kamusta ang 2 linggong pahinga? Ano-ano ang inyong mga ginawa? Sana, sa panahon ng pandemic na ito, patuloy pa rin ang ating pagsunod sa mga health protocols. Ang palagi ang paghugas ng kamay at pagsusuot ng mask. At iwasan natin ang paglabas o paglalaro sa labas ng bahay. Dahil alam naman natin, yung panahon ngayon, mas dumarami ang kaso ng may COVID. So mga bata, inuulit ko, sumunod tayo sa ating mga magulang at sundin natin ang mga dapat gawin sa health protocols para makaiwas tayo dun sa mga hawa-hawa na nangyayari. So, inuulit ko ulit, class, binabati ko kayo dahil napagtagumpayan nyo ang ating 2nd markahan. Naipakita ninyong lahat ang pagiging mahinahon, mapagpakumbaba, bukas palad, at paggalang sa kapwa. Suriin ang mga larawan. Tingnan nyong mabuti. Ano ba yung mga nakikita nyo sa larawan? Ano ang pinapahayag ng mga larawan? Kung makikita natin o mapapansin natin, ang mga taong ito ay may mga pinapahayag na kaugalian. Ang unang larawan, isang batang nagbabasa. At ano ang binabasa niya? Ito ay isang alamat ng bulkan. Ang pangalawang larawan naman, kung makikita nyo, ito ay isang batang lalaki na nagmamano sa nakatatandang babae. Ginagawa mo rin ba ito? Ang pangatlong larawan naman, kung mapapansin nyo, ay isang masayang pamilya na salo-salo sa hapagkainan. Diba masaya yun mga bata? Ang kumain ng salo-salo sa isang hapagkainan. At ang pang-4 na larawan ay isang batang babae na humahalik sa pisngi ng kanyang lola o nakatatandang babae. So mga bata, ginagawa mo rin ba ang mga ito? Ang mga kaugaliang ito? Alam ko, ginagawa nyo ang mga ito. Ano nga bang ibig sabihin ng kultura? Ano-ano nga bang mga konseptong maaari nating maiugnay sa salitang kultura? Bago natin bigyang pakahulugan ang salitang kultura, magkakaroon muna na tayo ng isang gawain. Panuto, tukuyin kung anong bahagi ng kultura ang ipinapakita sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ito ang larawan. Ang sagot ay nagsisimula sa letrang S. Ang itinutukoy na larawan ay sayaw. Ikalawang larawan. Ano naman kaya ito? Ito ay nagsisimula sa letrang A. Ang tamang sagot ay awit. Para sa ikatlong larawan, ano naman kaya ito? Ito naman ay nagsisimula sa letrang P. Ang tamang sagot ay pagkain. Ika-4, ito ay nagsisimula sa letrang L. Ang tamang sagot ay laro. At
panghuli, ito naman ang larawan. Nagsisimula sa letter T. Ang tamang sagot ay tahanan. Ang 5 larawang ipinakita ay mga bahagi ng kultura. Ngunit ano nga bang ibig sabihin ng kultura? Ang kultura ay tumutukoy sa uri o paraan ng pamumuhay ng grupo ng tao sa isang lugar. Ito ay isa sa mga pangunahing salik sa pagbuo ng pagkakakilanlan na isang pangkat ng mga tao, lahi, o bansa. Ibig sabihin, ang gawi, ang lifestyle, o kung paano mamuhay ang isang tao sa isang lugar, ay tinatawag na kultura. Ang kultura ay may 2 uri. Ito ang materyal na kultura at di-materyal na kultura. Isa-isahin natin ang mga ito. Ang materyal na kultura ay ang mga bagay na nahahawakan, nakikita. Ito ay ang mga bagay na bahagi ng ating kultura. Halimbawa ay ang tahanan, kasuotan, palamuti o mga alahas, pagkain, mga kagamitan, at iba pa. Ang mga bagay na ito ay halimbawa ng tinatawag na materyal na kultura. Sumunod naman ay ang di-materyal na kultura. Ito ang mga bagay na bahagi na ating kultura, kagaya na lamang ng wika o kaya naman ay dialektong sinasalita. Mga pagpapahalaga or values, kagaya na lamang ng pagmamano, pagsabi ng po at opo sa mga matatanda, yan ay bahagi na ating kultura. Ganon din ang mga paniniwala o tradisyon, kagaya ng Pasko o ano pa mang paniniwala na may kinalaman sa panrelihiyon. Ang mga pagdiriwang, laro, panitikan at sining. Halimbawa niyan ay ang sayaw. Yan ay mga halimbawa ng tinatawag nating di-materyal na kultura. Dumako na tayo sa ating gawain. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, suriin ang mga halimbawa ng kulturang Pilipino. Isulat ang M kung ito ay material at DM naman kung di material. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang, paniwala ng mga Kristiyano na may langit sa kabilang buhay. Pangalawang bilang, mano po inay? Pangatlong bilang, silamang. Pang-apat na bilang, si Juan at ang alimango. Pang-5 bilang, ang alamat ng Lanzones. Ang alamat ay isang uri ng panitikang prosa o tuluyan. Tinatalakay rito ang kasaysayan, pinagmulan, o kung paano nabuo ang pangalan ng isang lugar, halaman, hayop, at iba pang bagay. Maaari itong maglahad ng mga pangyayaring makatotohanan o likha lamang ng guni-guni. Nais nyo bang makarinig ng isang kwentong alamat? Ang alamat ng palay. Noon, hinihintay lamang ng mga tao ang pagdating ng palay sa kanilang bahay. Malalaki at dilaw ang mga butil ng palay noon. Kusang gumugulong ito patungo sa bahay-bahay. Magpapagawa ako ng malaking bahay. Ito ang naisip ni Tandang Olay. Lalong bubuti ang buhay ko kaysa sa aking mga kapitbahay kung higit na marami akong palay. Ngunit,
hindi pa natatapos ang bahay ni Tandang Olay, nakita niyang dumarating na ang malalaking butil ng palay. Tuloy-tuloy ang mga ito sa kanyang bahay. "Huwag muna kayong tumuloy," sigaw ni Tandang Olay. "Hindi pa tapos ang aking bahay." Ngunit patuloy na gumugulong ang mga butil ng palay sa bahay ni Tandang Olay. Nagalit ang matanda. Kumuha siya ng kaputol na kahoy. Pinaghahampas niya ang malalaking butil ng palay. Nagkadurog-durog ang mga ito. "Olay, bakit mo sinaktan ang palay na kaloob ko sa iyo?" Ang wika ng isang tinig. "Dahil dito sa ginawa mong ito, ay di na muling gugulong ang palay sa inyong bahay. Mula ngayon, magpapatulo muna ng pawis ang tao bago mag-ani ng palay." Ano ang ating natutunan sa kwento? Ano ang pamagat ng ating kwento? Ito ay ang alamat ng palay. Dapat, huwag tayong manlalamang sa ating kapwa. Magpasalamat tayo at mahalagahan natin ang mga biyayang ating natatanggap. Dahil hindi maganda ang gumawa ng masama sa ating kapwa o mag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa. Bagkus ay matuto tayong magpasalamat at magpahalaga kung ano man yung mga biyayang ating natatanggap. Ayon sa ating kwentong ang alamat ng palay, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Sa inyong sagutang papel, iguhit ang palay kung wasto ang impormasyon tungkol sa alamat. At dahon naman kung hindi ito wasto. Unang bilang. Sagana noon ng palay ang mga tao. Pangalawang bilang. Kusang gumugulong ang palay patungo sa bahay ng mga tao. Pangatlo, mahal ang presyo ng palay noon. Pang-apat, malaki at dilaw na dilaw ang butil ng mga palay. Pang-5, magpapatulo muna ng pawis ang tao bago mag-ani ng palay. Dahil natapos mo na ang gawain sa pagkatuto bilang 2, ngayon naman gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Masdan ang mga larawan. Piliin ang mga nagpapakita ng pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Kulayan ng pula ang puso kung ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga. At kulayan naman ng asul yung puso kapag hindi ito nagpapakita ng pagpapahalaga. Gawin ninyo ito sa inyong sagutang papel. Sa gawain sa pagkatuto bilang 4, buuin ang bahagi ng bahay na nagpapakita ng pagpapahalaga o pagmamahal sa kultura. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Noong unang panahon, sa bundok ng Makiling, ay may nakatirang isang Diyosa na nagngangalang Mariang Makiling. Siya ay ubod ng ganda, may mabuting kalooban at mapagmahal. Meron siyang makintab at napakahabang buhok na napapalamutian ng mga bulaklak. Ang damit naman niya ay isang puting bestida na lalong nagpapalutang sa kanyang ganda.
Madalas ay pumupunta si Mariang Makiling sa palengke na nasa baba ng bundok upang makisalamuha sa mga tao. Doon ay nakilala niya ang isang magsasaka. Madaling nakapalagayan ng loob ni Maria ang mortal na magsasaka at hindi nagtagal ay tuluyang nahulog ang loob ni Maria sa lalaki. Madalas bisitahin ng magsasaka si Maria sa bundok at dahil dito ay napakasaya ng dalaga. Sagana ang bundok Makiling sa mga tanim na prutas at gulay. Madalas, ang mga taong nakatira sa bayan ay umaakyat pa ng bundok para lamang mamitas ng mga prutas at mga gulay. At sa tuwing sila ay bababa ng bundok, ang mga gulay at prutas ay nagiging ginto. Lahat ng ito ay ipinagpapasalamat ng mga tao kay Mariang Makiling. Ngunit hindi naging sapat sa mga taong bayan ang nakukuha nilang mga prutas at gulay sa kabundukan. Sila ay naghahangad ng mas madaming ginto. Ang mga tanim ni Maria na gulay at prutas sa kanyang hardin ay hindi nakaligtas sa kasakiman ng mga tao. Sumama ang loob ni Maria sa ginawa ng mga mortal. Ngunit dahil sa labis na malasakit niya sa mga tao, lalo na sa kanyang minamahal, ay pinalagpas niya ang nangyari. Isang araw ay may dumating sa nayon nila na isang hukbong opisyal. May digmaan na nagaganap sa karatig bayan at kailangan nila ng tulong. Pinapasali nila ang mga malalakas na lalaki na walang asawa upang maging parte ng kasundaluhan. Upang makaiwas sa giyera, napagpasyahan ng magsasaka na pumasok sa isang kasunduang kasal. Bago ikasal ang lalaki, ay binisita niya si Maria sa kabundukan. Pinagtapat niya kay Maria na siya ay malapit ng ikasal sa isang mortal na dalaga. Labis nang saktan si Mariang Makiling sa ginawa ng kanyang minamahal. Umasa ako na ikaw ay magiging tapat sa
sa akin. Ngunit humanap ka ng pag-ibig mula sa kapwa mo mortal. Hindi ka din nagtiwala na kaya kitang protektahan at ang iyong pamilya mula sa giyera. Matapos sabihin ito, ay nawala si Mariang Makiling sa kakahuyan. Kinagabihan ay kumitlat at umulan ng malakas. Nadinig din ng taong bayan ang boses ni Mariang Makiling na nagsasabing, "Binigyan ko kayo ng pagkain at kayamanan, pero ito ay hindi naging sapat sa inyo. Kaya kong ibigay ang lahat ng kagustuhan nyo, ngunit hindi nyo kayang mukontento. Ngayon ay damhin nyo ang galit ko. Simula ngayon, tatayo kayo sa inyong sariling mga paa. Wala kayong makukuhang tulong sa akin at hindi nyo na ako muling makikita." Pagkatapos ay lumindol ng malakas. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay hindi na muling nakita pa si Mariang Makiling, ni ang kanyang simpleng dampa ay hindi na muling nadiskubre ng mga mortal na taong inabuso ang kanyang kabaitan. Napakaganda ng ating kwento. Ano-ano ba ang ating natutunan sa ating kwento? Una, huwag maghangad ng hindi mo pag-aari. Pangalawa, maging matapat at responsable. Pangatlo, magpasalamat at pahalagahan ang mga biyayang natatanggap. Ano ang napansin nyo sa ating dalawang kwentong binasa? Halos magkapareho ang aral sa kwento. So, dapat nating tandaan na sa lahat ng bagay, maliit man o malaki, dapat lagi tayong nagpapasalamat at pinapahalagahan natin ang mga biyayang ating natatanggap. Matapos ang ating kwento, ngayon naman, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Puna ng mga patlang ayon sa binasang kwento.
Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Ano ang pamagat ng kwentong bayan na binasa? Pakalawa. Ano ang naramdaman mo habang at pagkatapos magbasa o manood ng kwento? Pangatlo. Ano ang bahagi ng kwento na tumatak sa iyong isipan? Pang-apat, ano ang mensahe ng kwento? At panglima, anong uri ng pamanang kultura ang ating kwentong binasa? Binabati kita. Natapos mo na ang gawain sa pagkatuto bilang 1 hanggang 5. Ngayon naman, dumako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Iguhit ang watawat ng Pilipinas sa sagutang papel o pwede kang gumamit ng bond paper. Pagkatapos ay kulayan ito. Kumplituhin ang pangako ko, tutuparin ko. Pumili sa loob ng kahon ng wastong sagot sapat lang. Meron na akong inihandang halimbawa. Pagkatapos niyong iguhit, kulayan at kumplituhin ang dapat sagutan, huwag niyong kalimutang lagyan ng inyong lagda. Dumako na tayo sa pinakahuling gawain sa pagkatuto sa araling ito. Gumawa ng pakikipanayam sa inyong mga lolo at lola o sa mga nakatatandang kasama sa bahay. Tanungin sila ukol sa kultura noong unang panahon. Maaari silang tanungin ukol sa mga awitin, sayaw at libangan noong kanilang panahon. Ipalarawan ang mga Pilipino noon ayon sa kanilang gawi, kaugalian at mga pagpapahalaga. Pagkatapos ay ihambing mo ito sa kasalukuyang kultura. Dahil nasa panghuling araw na tayo sa ating aralin, sa iyong sagutang papel, buuin ang mahalagang kaisipang ito. Maaaring pumili ng sagot sa loob ng kahon. Ang mga pagpipiliang ito ay material, kaugalian, kwentong, di material, at kultura. Babasahin ko Bilang bata, marapat na mapahalagahan ang blank sa pamamagitan ng pagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang blank tulad ng blank bayan, alamat at mga epiko at blank gaya ng mga magagandang blank pagpapahalaga sa nakatatanda at iba pa. Bilang pagtatapos sa araling ito, sumulat ka sa iyong kwaderno o journal ng iyong nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Nauunawaan ko na blank. Nabatid ko na blank. Naisasagawa ko na blank. Ayan, natapos na natin ang ating gawain sa loob ng 2 linggo. So, bago ako magpaalam, tayo muna ay manalangin mga bata. Panginoon, maraming salamat
po sa mga panibagong kaalaman na aming napulot sa araw na ito. Naway magagamit na namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga naituro sa amin at maunawaan ang mga aaraling na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro upang magkaroon sila ng sapat na katiyagaan upang maihatid sa mga estudyante ang mga aral na dapat nilang ituro. Pagpalain mo rin ang mga magulang sa pagtuloy na pagsuporta sa amin. Gabayan mo kami na maging isang huwaran sa aming lipunan. At magsilbing mabuting halimbawa para sa mga mag-aaral na nakakabata sa amin. Sa iyo ang kalwalhatian at aming pagsamba. Panginoon namin Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Ang edukasyon ang pinakamainam na puhunan upang masiguradong may patutunguhan. Ako si Teacher Judy, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao.